muling nagiging mahalagang tagapamagitan ng Qatar kasama ang Pakistan sa pagitan ng Washington at Tehran. Hindi lang diplomatiko ang papel ng Qatar, maari rin itong maging tagapamahala ng pananalapi. Ayon sa ulat, pinag-uusapan ng US ang mekanismong magpapalaya ng $6 na bilyong ng ari-arian ng Iran sa Qatar, ngunit para lang sa kontroladong makataong pagbili gaya ng pagkain at gamot. Layunin nito na bigyan ng Iran ng insentibong ekonomiya para magpatuloy sa pag-uusap habang sinisigurong didirektang magamit ang pera sa militar o proxy na gawain. Babala ng mga kritiko, mapanganib pa rin ang limitadong tulong dahil bawat dolyar na hindi ginastos ng Iran sa pangunahing bilihin ay maaaring mapunta sa Hezbollah, Houthis o iba pang proxy sa reyon. Kasama natin ngayon para pag-usapan pa ito si Ryan Ball, isang analyst ng Gitnang Silangan at Hilagang Aprika mula sa RAIN. Ryan, paano gagana ang mekanismong ito para sa makataong tulong? Ano ang inaasahan sa pagitan ng Qatar at Iran? Ito ay magiging paksa pa ng mas malalim na technical na pag-uusap dahil may pangamba na magagamit ito ng mga Iranian sa paraang labag sa kasunduan. Ang mahalagang bahagi mula sa pananaw ng mga Amerikano ay mapanatili ang mga Iranian sa kasunduan at mapanatiling bukas ang Hormuz. At mapanatili ang kanilang kumpiyansa na makakaroon sila ng benepisyo kung makikipagtulungan sila sa mga layunin ng Amerika. Para sa Qatar, mahalaga ang gitnang papel nila para maiwasan madamay sa paglala ng sitwasyon, pero hindi tiyak kung magiging epektibo ito. Maganda na ang ugnayan nila sa mga Iranian bago pa ang Pebrero 28 pero inatake pa rin sila. Ito na ang pinakamabuting magagawa ng Qatar bilang maliit na bansa sa gitna ng malalaking kapangyarihan. Sa puntong yan, mas lumalakas ba ang impluensya ng Qatar sa rehiyon dahil sa prosesong ito? Hindi ko ito tatawaging leverage kundi impluensya dahil ang pangunahing layunin ng Qatar ay hindi talaga ang tulungan ng Iran na makawala sa kanyang ekonomikong pag-iisa. Sinusubukan nitong maging kapaki-pakinabang sa mga kalapit na kapangyarihan, ang US at ang mga Iranian at sa isang banda pati na rin sa mga Saudi upang sila ay pabayaan na lang. Pagkatapos ng lahat, muntik nang salakain ng Saudi Arabia at UAE ang Qatar noong 2017 sa panahon ng blockade na yon. Kaya alam nila na ang kanilang kalayaan ay laging nanganganib. Kaya kailangan panatilihing kasangkot ang mga Amerikano at ilayo ang mga Iranians at Saudis gamit ang konstruktibong paraan. Hindi man ito nagbibigay ng kapangyarihan, nagbibigay ito ng impluensya at ipinapakita silang konstruktibong kalahok sa rehiyon na dapat payagang magpatuloy sa independyenteng patakarang panlabas. May mga tao sa Israel na nag-aalala sa papel ng Qatar bilang tagapamagitan dahil baka gamitin nila ang impluensya nila, pati sa Iran, na maaring makasama sa mga kaalyado sa rehiyon tulad ng UAE at iba pang estado sa Gulpo. Ano masasabi mo sa pangamba na mas maging aktibo ang Qatar sa ganitong pagmamagitan? Sa tingin ko, merong hindi sinasadyang pananaw ng kilos ng Qatar ay magpapalakas sa mas agresibong kilos ng Iran sa buong reyon. Siyempre, anumang uri ng pera na pumapasok sa Iran ay malamang na sa anumang paraan, direkta man o hindi direkta, ay sumusuporta sa kanilang estratehiya sa rehiyon tulad ng pagsuporta sa mga proxy, muling pagpapatatag ng kanilang militar at iba pa. Kaya kahit ang makataong tulong ay naglalabas pa rin ng pondo para sa ibang proyekto sa ibang lugar. Hindi ko akalaing gustong tulungan ng Qatar ang Iran na buuin muli ang militar nila. Pero iba rin ang posisyon ng Doha kumpara sa United Arab Emirates na nais ipagpatuloy ng mga Emirati ang ekonomikong pag-iisa upang pahinain ang Islamic Republic. Iba ang pananaw ng mga Qatari sa mundo. Nababahala silang baka maapektuhan ng Qatar sa hinaharap kung ma-destabilize ang Islamic Republic. Parang personal na pananaw ito sa regional na geopolitics. Napagpasyahan ng Qatar na ang katatagan at pagiging konstruktibo ang pinakamabuti para sa Doha ngayon. At iyan ay isang kalkulasyon na ginawa ng pamilya Altani na umaabot na ng mga dekada sa puntong ito. Sabihin na nating talagang gumana at naging matagumpay ang mekanismong makatao na ito. Pwede bang gawing modelo ito sa paghawak man iba pang na-freeze na pondo ng Iran sa China, India at Iraq? Isa ba ito sa mga kinokonsidera rito? May pangamba pa rin ba na kahit saan ilabas ang perang ito, pwede pa rin itong mapunta sa masasamang elemento sa Iran?
Sa palagay ko, malaking hamon ang tiyaking ang anumang patakarang pang-ekonomikong rehabilitasyon sa mga Iranian ay hindi mauwi sa pagpapalakas ng kanilang militar. Kapag nasa teritoryo na ng Iran ang pera o ari-arian, mahirap nang subaybayan kung saan ito napupunta o paano nililipat. At syempre, may ilan din na mawawala papunta sa negosyo ng imperyo ng IRGC mismo. Kaya tiyak na hindi ito mapupunta sa makataong layunin, kundi sa pagpapayaman ng mga elitista. Lahat ng iyan ay mahirap. Sa palagay ko, magiging paksa ito ng matinding batikos mula sa mga taong duda na sa MOU ng US at Iran. Pero sa huli, ang prioridad ni Pangulong Trump ay mapanatiling kahit papaano ay maging matatag ang Hormuz. Kung hindi man ito tuluyang mabuksan, basta't maging matatag ito. At masiguro na walang mangyayaring hindi ka nais-nais. Maaring magsimula na ngayong tag-init sa Estados Unidos ang energy shock na matagal nang binabala ng mga kumpanya ng langis. At hanggat ganyan ang kanyang pag-iisip, sa tingin ko handang tiisin ng White House na ito ang mga panganib na yon na maaring hindi kumpleto ang anumang mga mekanismong pinansyal at na ang anumang tulong pang ekonomiya para sa Iran ay maaring magpalakas pa ng kanilang militar imbes na gawing mas mapayapa ang kanilang kilos sa reyon. Ryan Ball, masaya kaming makasama ka ngayon sa 24 News English. Salamat. Salamat!